Alam niyo mga kababayan, ito pong si dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot kasi, kumbaga, pwede sana natin siyang ituring na nakatatanda, parang ama, parang tatay. Kaso, hindi po bagay, no? Hindi bagay. Kasi, ang isang ama po, ang isang ama ng tahanan ay tagapagtanggol, tagapagligtas, tagapangalaga ng katahimikan, kapakanan ng isang pamilya. Pero itong ginagawa po ni dating Pangulong Duterte ay napaka mapanganib. Ewan ko dyan sa iba, yung mga maka-Duterte dyan, na parang hindi natatanto kung ano ang masamang idinudulot ng mga lumalabas sa bunganga nito ni PRRD. Alam niyo, sana hindi manahimik na lang po siya. Huwag na lang siyang sumasali pa sa mga usapin na pampolitika, usapin ng pamahalaan, dahil hindi po siya nakakatulong. Hindi nakakatulong. Sa halip, nakakasama. Kasi, sa tuwing bubuka ang kanyang bibig, wala naman pong naitutulong o maidudulot na kabutihan. Bagkus nakaka-impluwensya pa po siya sa mga nakikinig. Lalo pat marami pa rin namang humahanga sa kanya. Maraming naniniwala sa kanya bilang dating Pangulo, at saka yung mga tao na masyadong bilib o hanga sa mga kilos at pananalita na parang kanto. Parang kantuboy. Wala naman sanang masama kung yung mga istilong ganyan, yun ang kinalakihan, o yun ang doon sila at home. Kaso, kung yung mga lumalabas sa bunganga, makakapagpa-impluwensya sa tao patungo sa hindi maganda. Kagaya na lang nitong mga huling nananahimik na sana siya nung bumaba sa pwesto, di ba? Matagal natin siyang hindi nakikita o naririnig, na dapat lang. Kasi dapat naman talaga namamahinga na siya at nananahimik kasi mayroon ng bagong Pangulo. Pero ngayon, ito, bigla na naman siyang lumitaw. At ito nga po, itong marami siyang mga binibigkas na hindi katanggap-tanggap. At itong latest nga po na sinabi niya na inuutusan pa niya ang mga Pilipino na tanggapin na daw natin na itong teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea ay ipaubayan na natin sa China. Ibigay na daw natin sa China. Mabait daw si Xi Jinping dahil pinapayagan daw nito na mamingwit, mangisda yung mga Pilipino. Unang-una, hindi po natin kailangan ang permiso ni Xi Jinping dahil ang karagatang iyan ay sa Pilipinas. Maling-mali po ang mga pinagsasasabi nitong dating Pangulo na ito na naririnig ng mga Pilipino at yung mga pwedeng maniwala sa kanya ay nabibrainwash pa niya. Maling-mali po Kaya sana kung hindi naman
hindi makakaganda ang kanyang mga sinasabi, huwag na sana siyang nag-broadcast pa. Manahimik na sana siya. Hindi siya nakakatulong. Hindi po siya nakakatulong sa ating pamahalaan, sa administrasyon ni BBM, bagkos taliwas po. Taliwas at kontra sa mga pulisiya ng ating bansa. Ano po ang masasabi ninyo mga kababayan sa kanyang salita na ibigay na lang natin ang tubig, ang katubigan, ang karagatan sa China para daw tayo ay maging ligtas? Sabi niya, Xi Jinping must be there. Doon, dyan sa West Philippine Sea, in order for us to be safe. Maging safe. Safe saan? So kung mananatili po ba tayo dyan, aangkinin natin yung dating talaga namang atin na teritoryo, hindi tayo magiging safe? Magiging safe lang ba tayo kung ibibigay natin yung teritoryo natin sa China? Yun po ang gusto niyang palabasin eh. Magiging safe daw tayo kung hahayaan natin na China ang mag-angkin at mangisda, ikot-ikot dyan, at tayo ay hindi na, wala na tayong karapatan. Well, kung tutuusin po wala naman pong saysay ang pinagsasasabi niya. Dahil hindi naman po pwede na ipamigay ang isang teritoryo, lalo pa ng isang dating pangulo. Sino ka para mamigay ng teritoryo? Iyo ba yan? Ang teritoryo ng Pilipinas ay pag-aari po ng sambayanang Pilipino at walang may karapatan na ipamigay o ibenta ito. Opisyal ka man ng gobyerno o hindi, pangulo ka man o dating pangulo, wala kang karapatan. Kabastusan po yan. Kabastusan, kabobohan, at katraidoran. Ito pong mga lumalabas sa bunganga nito ni matandang Duterte na ito, puro po kabobohan. Kabobohan, kaduwagan, kataksilan, katraidoran. Opo, siya ay isang duwag. Duwag siya sa harap ng China. Traidor siya sa harap ng sambayanang Pilipino at taksil siya sa bayan. At ang ginagawa po niyang yan, ang pagkampi sa China na nang-aapi sa atin, ay isang kabobohan. Biruin mo, sabihin niya na, ibigay na natin yung tubig, wala naman niya, ibigay natin ang tubig sa China, kunin lang natin yung isda. What? Nung narinig ko yun, ano ba ito, naka-drugs? Parang wala sa sarili, mga kababayan. Wala sa katinuan. Saan ka makakita na dagat, ipamimigay mo sa iba, tubig lang ang ibibigay mo, tapos kukunin daw natin lahat yung isda. Atin yung isda, kanya yung tubig. Paano nangyari yon? Paano mo ihihiwalay yung isda sa tubig? Gugustuhin ba ng China yung tubig? Yung tubig lang? Atin yung isda, atin yung kayamanan? Sino may Anong kaululan po ito? Ano? Sinong binubudol mo, Duterte? Yung China ba? O ang Pilipino? Papaniwalain mo ang Pilipino na, total, isda lang naman ang gusto ng Pilipino . O atin ang isda, yung tubig kay China.
Ano sa palagay mo, pag ipinamigay mo itong, binigyan mo ng ah, karapatan na kontrolin ang katubigan na yan, sa palagay mo ba makakapasok ka pa doon sa karagatang yan para mangisda? Di ba hindi? Sa pag-uugali ng China, ngayon nga na hindi formal na ibinibigay yung teritoryo, ayaw na tayong papasukin doon, hinahabol, binubomba, pinagbabawalan. Lalo pa kung magpalabas ka ng announcement na, oh, China, iyon na yan. Pati Pacific Ocean, iyon na. Alam niyo mga kababayan, hindi ko maintindihan kung saan humuhugot ng kabubuhan itong matandang ito. Ipamimigay yung Pacific Ocean. Yung nasa silangan natin, pati yung West Philippine Sea, o di magkabilaan China, doon sa taas China, makakagalaw ka pa ba? Wala po sa batas, wala sa konstitusyon ang mga pinagtatatabil nitong matandang ito. Naturingang abogado pero ayaw kumilala ng batas. Ayaw kilalanin ang konstitusyon. Sino ka para mamigay ng teritoryo ng bansa natin? Ano ka? O baka naman talagang ibinenta mo? Kaya ngayon hindi ka na mapakali. Pinipressure ka na ba nung pinangkakuan mo? Dahil ibinenta mo? Pareho kayong gunggong. Yung pinangakuan mo at ikaw na nangako. Alam na alam ninyo na hindi pwedeng ipamigay o ibenta ang parte ng teritoryo ng isang bansa sa iba. Kaya ngayon nagbabala ka na bumalik ng politika, tatakbo kang senador para magkaroon ka ulit ng immunity, para hindi ka madampot ng ICC, magkaroon ka ulit ng kapangyarihan na mag-utos at manakot. Mga kababayan, tatakbo po ito sa 2025 bilang senador. At ang balak ng mga ito, ng kanyang mga kampon, ay gawin siya na Senate President. And the Senate President is third in line. Third in line to the throne. Ano sa palagay niyo ang mangyayari? Si BBM ay Pangulo. Ang Vice President ay Duterte. Ang Senate President is Duterte. Nagkaroon ulit ng kapangyarihan itong taong ito na mahilig manakot, itong taong ito na mahilig pumatay. Diba? Inaamin naman niya, mamamatay tao siya. Bakit tayo boboto? Bakit tayo magpupwesto ng isang mamamatay tao, ng isang sinungaling, at isang traitor? Ewan na lang. Ito'y siguradong tatakbo itong senador Pero kapag ito ay nanalo, naku, yan na po talaga ang ultimate kabubuhan ng Pilipino. Dahil gusto ng Pilipino ng makatsina, gusto ng Pilipino ang traidor, ang sinungaling. Heli-heli bago kere. Ayaw na daw niya. Ayaw na daw niyang magsenador. Ayaw na daw niyang politika dahil pagunda-pagunda siya. Matanda na daw siya. Totoo naman, dapat magpahinga ka na Pero alam niyo yan, heli-heli yan Ang mga sinasabi niyan, kabaligtaran na katotohanan.
Kita mo yung confidential fund. We can live without. Okay lang na hindi nyo ako bigyan. Pero nung tinanggal, galit na galit. Yung pala kailangan nila. Yung pala gustong-gusto niya ng confidential fund. At ito naman ngayon, may sinabi pa siya. Okay na daw sa kanya na vice president lang si Sara. Bakit galit na galit? Na tinanggalan ng confidential fund. Na alam naman natin na yun ay iimpukin panggastos sa presidential race sa 2028. Diba? Tama hindi? Yun namang mga maka-Duterte dyan na nanonood sa akin. Paala kayo. Wala akong paki sa mga sasabihin ninyo. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin. Bahala kayo sa buhay nyo, magpakatanga kayo, iboto nyo yan. Hindi naman yan lulusot eh. So yan po mga kababayan, gusto nyo ba ng pro-China na senador? Pro-China na kandidato? Pro-China ng Pilipino? Magbibigay ba tayo ng kapangyarihan sa isang maka-China na gustong ipamigay ang teritoryo? Iyo ang tubig, akin ang isda. Nakakatawa kang matanda ka. Binubudol mo both sides. Binubudol mo si Xi Jinping, binubudol mo ang Pilipino. Pero may naniniwala ba dyan sa pambubudol mo? O di binubudol mo sarili mo? O sige, salukin mo na lahat ng isda at ibigay mo yung tubig kay Xi Jinping. Papagdalahin mo ng mga timba, ikarga sa mga barko niya, iuwi niya sa China yung tubig diyan sa West Philippine Sea. Sabihin mo, yun na yung tubig, akin yung isda. Akin yung oil and gas. Diba? Kesyo tubig lang daw yan. Wala namang isla. Wala naman daw yan, tubig lang. Ang damian niya nating tubig. Oo nga, marami tayong tubig. Kahit dito sa Albay Gulf, ang daming tubig. Yung Albay Gulf, diretso sa Pacific Ocean. Pero yung mga nangingisda dyan, yung mga taga rito rin. Hindi naman mangingisda dito yung taga Sambales, taga Pangasinan. Doon man sila mangisda sa Scarborough. Doon sa karagatan nila. Kaya wag mong ipapangako yung marami tayong katubigan dahil may kanya-kanyang nagmimay-ari niyan. Yung mga taga dyan sa lugar na yan, sila ang nangingisda dyan. Kaya pamimigay mo yung karagatan sa West Philippine Sea dahil marami tayong karagatan. Sobrang katangahan po na pag-iisip ng isang matanda na naturingang naging pangulo pa. Thank you for watching and see you in my next vlog.